beloved Boss Mike Cervera. Hindi maikakaila ang pag-unlad ng ekonomiya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano pat nakikita pa rin ang magandang kinabukasan sa pagpasok ng taon 2025. Nangunguna na rito ay ang pagbaba ng unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa 4.0% na di hamak na mas mababa kumpara noong 2023. Ang pinakamababang naitala sa nakaraan na halos 2 dekada sa ipinalabas na datos ng Philippine Statistics Authority. Isa sa may malaking kontribusyon dito ay ang pagpasok ng mga kababaihan sa labor workforce kung saan karamihan dito ay nagtatagal sa trabaho. Correct, mga kababayan, kita nyo ang Pangulo. Walang ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho, mag-isip na mag-isip kung paano tayo mga kababayan mapaunlad. Pero itong mga grupo ni Duterte, 10 ng mga kasamahan nila, 10! Oo, di ba? Abay, walang ginawa kundi manira na manira. Eh, sabi ko nga sa inyo, parang mga talangkaya na hila ng hila sa ginagawa ni Pangulo. Eh, bakit kanyo? Ayaw nila na magtagumpay si Pangulong Bongbong na tayo ay umunlad. Bakit? Mawawalan na sila ng papel sa politika kapag nangyari yun. Oh, gets nyo mga kababayan? Gets nyo? Oh. Yun mga kababayan. Oh. Pagka nagtagumpay si Pangulo, tuloy-tuloy itong pag-unlad ng bansang ito, mawawalan na sila ng papel mga kababayan. Oh, sabi dito ni Teresita, tingin ko lang may kay Sara, kaya siya mentally disturbed. Hindi niya mailabas yung taong umabuso sa kanya. Unsolved issue sa buhay niya. At hanggang ngayon, dala-dala niya. Totoo yan mga kababayan. Oo totoo yan mga kababayan. Ganyan yung mga biktima ng mga panggagahasa. Nagkakaroon ng tama sa ulo. Di ba? Oh, true. Di ba? Ganun yung mga kababayan, pansinin nyo. Kung gusto ayaw nyo maniwala, maghanap kayo ng mga biktima ng ganyan na hindi nila mailabas. Abay, tinamaan yung ulo. Mga kababayan, tinamaan eh. Oh, kaya hindi na nakakapagtaka na mukhang may tama tayo sa mga kwento-kwento. No? So, sino gustong presidente? Ha? Sino ang gustong magkaroon tayo ng presidente na may tama sa ulo? Diba? Yan, mga kababayan. Eto na, pag-unlad na. On year, between August 2023 and August 2024, about 1.03 million female workers joined the labor force, and about 1.03 million then were absorbed in the labor market. Ibig sabihin, employed sila. Bukod pa dito, patuloy din ang pagsisikap ng pamahalaan sa mga inisyatibo nito, investment mula sa pribadong sektor at ang lumalago na digital economy. Kita nyo mga kababayan, lumalago na tayo eh. Oo, lumalago na tayo, kaya lang talagang etong mga walang yan tao. Itong mga grupo ni Digong, itong grupo ni Digong ang nagpapabagsak sa ating mga Pilipino. Ay, sasabihin nyo hindi totoo yan. Aba mga kababayan, abay pumunta kayo ng mall. Pumunta kayo kung saan-saan na mga bilihan. Abay makikita nyo mga kababayan, masaya yung mga tao. Nag-aaribong-bungan. Ang dami nilang mga dalang mga binili. Oh, pumunta kayo na sinihan. Abay kahit na may Netflix na, punong-puno pa. Yan ba yung walang pera? Dahil mga kababayan, totoo tong balita. Marami ang nadagdagan ng trabaho dahil sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Yan yon mga kababayan. Tapos reklamo ng reklamo yung mga iba. Palibhasa, mga tamad yung mga yan eh. Tuloy. Ayon naman sa National Economic Development Authority o NEDA, nananatiling isa sa pangunahing prioridad ng pamahalaan ang pagpapataas ng kalidad at mas maayos na kita ng mga manggagawang Pilipino. Bagay Kita nyo mga kababayan, yan ho yung mga mga ginagawa ni Pangulo na hindi nalalaman ng karamihan. Kaya tayo na lang magbalita,
na may malaking papel sa pagpapaganda ng ekonomiya ng bansa. Sa kabila naman ng mga pagsubok na kinaharap ng bansa pagdating sa inflation sa mga taong 2022 at 2023, bumagal naman ito at nagpakita ng stability sa kabila ng global supply chain disruptions at pagtaas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. O, kita nyo mga kababayan, at least mga kababayan, yung inflation, na panatili, hindi nagtuloy-tuloy, hindi tulad sa ibang bansa, talagang mga kababayan, parang jet eh. Diba? Parang jet yung pagtaas ng mga bilihin eh. Dito sa atin mga kababayan, sinikap ni Pangulong Bongbong Marcos na mapanatili ang mga presyo ng lahat ng mga pangunahing bilihin. Salamat kay Pangulong Bongbong, nagkaroon tayo ng tulad niya. Kung hindi mga kababayan, yung utang nating 13 trilyon halos. Malamang doble na ngayon yun. Diba? Kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang naupo dyan, malamang mga kababayan, doble na yun. Kita nyo? Si Digong ang nagbaon ng utang sa ating mga Pilipino. Biruin ninyo yan. Tapos wala tayong makitang mga proyektong natapos yan. Samantalang si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan, tignan ninyo, yung inutang na dating galit na galit ang marami. Abay, ang daming pinagawang proyekto. Bawat probinsya, merong alin? Merong State University. Kita nyo? Sa daming pinagawa na yon. Aba mga kababayan, huwag kayong magpapalinlang muli sa paninira sa mga Marcos. Dahil ang mga Marcos lang ang totoo na mayroong pagmamalasakit sa bansang ito. Tandaan nyo. Tandaan nyo. Bumaba yung inflation rate natin, ibig sabihin lang nun, bumagal yung pagtaas ng ating presyo ng mga bilihin. Pero kung titingnan natin yung mga individual items or some group of items, mayroon talagang bumagsak, negative. Ibig sabihin, talagang bumaba yung presyo niya. So anong example nito? Yung transport, gasolina, diesel, kamatis, o yun, mga negative yun. But Oy, mga kababayan, totoo yan bumaba ang presyo ng gasolina. Di ba? Bumaba ang presyo ng gasolina. overall, ito ay 1.9% overall. Ibig sabihin lang nun, tumaas pa rin pero sa mas mabagal na antas. Totoo naman, aminado naman kasi sa pandaigdigan, mga kababayan, yan talaga. Tumataas talaga bilihin. Kaya nga mga kababayan, tandaan nyo to. Ulitin ko lang. Walang sino pa ang naging presidente na may pagmamalasakit sa bansang ito kung hindi yung mga Marcoses lang. Opo, Mga Marcoses lang. Kaya itong paninira't mga propaganda ng mga kalaban sa pangunguna ng mga Duterte, mga kababayan, huwag kayong magpapadala dyan. Budol yan, mga kababayan. Budol! Ngayong 2024, positibo ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na maaabot ang target na 6 hanggang 6.5 gross domestic product o paglago ng ekonomiya. At kung magtutuloy-tuloy ang pagtupad sa economic agenda, hanggang 8% GDP ang target na maabot sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028, unti-unti at paisa-isang hakbang tungo sa pag-unlad ang nais ng Pangulo. Kailangan naman kasi mga kababayan, mahirap naman bigla yan. Talagang ang pag-unlad mga kababayan, dahil galing tayo sa pagkakalugmok dahil kay Digong, dahan-dahan, baitang-baitang mga kababayan, na maiahon natin, inayad ngay. Inot-inot ngay, kunada, di ba? Kadyot-kadyot lang, gano'n. Di ba? Para sa isang mas matagalan at kung maaari ay permanenteng pag-unlad ng buhay ng bawat Pilipino tungo sa katuparan ng pangarap ng lahat na wala magugutom na kahit isang Pilipino. Kita nyo mga kababayan, narinig nyo ba kay Digunyo yan? Narinig nyo ba kay Digunyo yan? Yang ganyang mga pangarap, ganyang mga gustuhin ni Pangulong Bongbong Marcos na mangyari sa atin. Hindi nyo maririnig kay Digunyo yan. Ang sasabihin nun, mamatay kayo sa gutom!
Mahirap kayo? Ay, mayaman na ako. Ganon si Digong, mga kababayan. Di ba? Ganon sila, mga kababayan eh. Oh, yan ang sinasabi ko. Kaya mga kababayan, magmatsyag-matsyag kayo. Kasi mga kababayan, napakaraming mga mapanlinlang na mga balita na binabalita ng mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos, ng mga anti-Marcos, ng mga DDS! Diba? So mga kababayan, naku, inabot na ako ng mahabang oras. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-like dyan, shoutout sa inyong lahat. Opo ha. Shoutout po. At syempre, advance sa ano na rin mga kababayan ha. Ano nasan ba yun? Advance sa Happy New Year na rin mga kababayan. No? Ayan mga kababayan. Ayan na. Advance Happy New Year mga kababayan! Kalma, baby kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ayan mga kababayan, Happy New Year! Sana liparin na si Digong sa Kalawakan. Di ba? Digong, liparin ka na sa Kalawakan! Huli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po, laging nagsasabi. Mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike